The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Arangkada magsasaka, usapang RCEP na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Isang magandang araw at ani po sa ating mga tagapakinig at sa mga nakatutok ngayon sa ating live via Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. Welcome po sa Usapang RCEP. Ako po si Pia. At ako naman po si Carl. Kami po ang inyong mga kasama at nakakakwentuhan tuwing Miyerkules at Biyernes 10 a.m. to 11 a.m. Ayan, syempre bago po tayo mag-umpisa, babatiin po muna namin ang aming mga butihing direktor. Ang aming Director 4, si Sir Junicio G. Alvindia. Good morning, sir. Ang aming Director 3, si Sir Joel Vidator. Good morning po. Ang ACD Chief and Interim Director for Extension, Support, Education and Training Services, si Sir Elijah Davalos. Ang BPED Chief and Interim Head ng Coconut Trust Fund ng Facility Management and Operations Division na si Sir Andres Tuates. At ang LSD Chief and Interim Director for Research and Development na si Sir Nelson C. Santiago. Ayan, good morning po sa ating lahat. At syempre, binabati din natin partner, yes, si Sir Jet Molek Subaba, ang Section Head po ng STIPS. At syempre, kay Ma'am Best GS Magararo, ang Section Head naman po ng STILS. At isang mainit o malamig, partner, yes, kasi umuulan dito yes, sa atin sa Nueva Ecija. Isang malamig na pagbati po sa ating mga empleyadong naririto po ngayon, nakatutok at nakikinig po sa ating Usapang RCEP. Sa mga naka-field work po ngayon, sa ating magigiting na drivers and utilities, sa ating mga drivers na nakasalukuyang nasa travel din, partner, yes, nawa po ay manatili po tayong safe sa ating mga biyahe. At maulan ngayon so medyo madulas yung daan. So mag-iingat po tayong lahat. Keep safe po. Yes. Sa bagong Usapang RCEP, tampok ang mas pinagyamang talakayan tungkol sa RCEP Mechanization Program ng PhilMec. Mula sa layunin, requirements at teknolohiyang ipinapamahagi hanggang benepisyo at ambag nito sa pagpapabuti at produktibidad at competitiveness ng agrikultura. Ayan, onting lang tayo, recap last episode. Sa huling episode ay tinalakay natin yung mahalagang tungkulin ng Development Bank of the Philippines o yung tinatawag natin na DBP. Sa RCEP 2.0, kasama natin si Sir Jericho N. Martinez, ang officer in charge, senior manager ng Program Development and Management 2 Department ng Development Bank of the Philippines. Kaya kung na-miss po natin ang mga previous episodes, ay maaari po natin itong balikan at panoorin po sa YouTube channel ng Radyo Agri 90.1 FM PhilMec. And please do like and follow our official Facebook page,
the RCEF Mechanization Program. At syempre, kung gusto niyo naman makakita kung ano ang mga nagawa ng RCEF Mechanization and Extension Program sa unang 6 na taon, i-check nyo lamang po ang RCEF Mechanization and Extension Accomplishment Report. Ilalagay po namin sa link yung link sa comment section po. Yes, so pa-check na lang mga Karadyo Agri sa ating comment section, nandun na po ang ating link. So, ayun, pero bago tayo magpatuloy, syempre partner sa ating programa, ay narito po muna ang mga impormasyon at mga aktibidad tungkol sa RCEF Mechanization Program. Sabay-sabay po nating panoorin at pakinggan ang balitang RCEF. Capiz, tumanggap ng 25 units na makinaryang RCEF. Sa ilalim ng RCEF Mechanization Program, tumanggap ng 25 units ng mga makinarya sa produksyon ng palay at makatapos 6 ang mga farmers, cooperatives and associations mula sa probinsya ng Capiz para sa taong 2025. Ang mga makinaryang pinamahagi noong September 11 ay nagkakahalaga ng 75 million pesos. Binubuo ito ng 2 precision seeders, 4 na village-type rice mills, 6 na 4-wheel drive tractors, 10 combine harvesters, at 3 drying systems. Technical briefing isinagawa sa Capiz. Kasabay ng pamimigay ng mga makinaryang RCEF sa mga FCAs mula sa probinsya ng Capiz, isinagawa ng Technology Management and Training Division ang technical briefing patungkol sa 4-wheel drive tractor at rice combine harvester. Isa ito sa mga hakbangin ng dibisyon para masiguro ang tama at angkop na paggamit ng makinaryang ipinamimigay ng programa. Bicol Region, tumanggap ng Rice Precision Seeders. 4 na units ng Rice Precision Seeder na nagkakahalaga ng 6.9 million pesos ang ipinamahagi ng PhilMec sa mga farmers, cooperatives, and associations ng Bicol Region katuwang ang National Irrigation Administration, Camarines Sur Irrigation Management Office noong September 8. Kasama sa tumanggap ang John Peter Irrigators Association Incorporated mula Sorsogon at ang 3 samahan mula sa probinsya ng Camarines Sur, ang San Pedro Labao Irrigators Association Incorporated, Tarum Labao Patag Candado Farmers Irrigators Association Incorporated at Imperial Velasco Estate Irrigators Association Incorporated. Facebook page ng RCEF Mechanization Program pinalakas. Para masiguro ang maayos na pagbabalita at mas epektibong pagbahagi ng mga aktibidad ng RCEF Mechanization Program, nagsama-sama ang mga kinatawan ng Applied Communication Division at Facility Management and Field Operations Division noong September 11. Tinalakay sa pagpupulong ang mga mahalagang hakbang ng programa at mga posibleng contents na maaaring pagtulungan ng 2 dibisyon para palakasin ang Facebook page ng RCEF Mechanization Program. 3 FCAs at MLGU sa Bien Unido Bohol tumanggap ng makinarya mula sa RCEF. Tumanggap ang 3 FCAs at lokal na pamahalaan ng Bien Unido ng mga makinaryang RCEF sa pamamagitan ng awarding of certificates noong September 5 sa Bien Unido Bohol sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagbubukas ng 20 peso rice project sa nasabing munisipalidad. Kabilang sa mga naipamahaging makinarya ay 3 unit ng 4-wheel drive tractors, 1 unit ng multi-stage rice mill, at 2 unit ng recirculating dryers na nagkakahalaga ng higit 25 million pesos. EDD staff sumiilalim sa orientation sa paggamit ng TMIS. Sa pangunguna ng ICT, DTD at TMTD, sinagawa ang orientation training sa paggamit ng Training Management Information System para sa mga kawani ng EDD noong September 1 at 11, 2025.
Layunin ng pagsasanay na maipakilala ang TMIS at maipaliwanag ang mga pangunahing features nito upang mas madali at maging maayos ang proseso ng pagko-consolidate at pagmomonitor ng mga natapos na trainings. RPS-1, binuksan sa Negros Oriental. Formal nang pinasinayaan ang Rice Processing System 1 na handog ng RCEP Mechanization Program sa Bayawan Multipurpose Agricultural Kilusang Bayan Cooperative mula sa Bayawan City, Negros Oriental noong September 9. Ang RPS-1 na nagkakahalaga ng mahigit 18 million pesos ay binubuo ng dalawang recirculating dryers na may 6-ton drying capacity per batch at multi-stage rice mill na may 1.5-ton milling capacity per hour. Makinaryang RCEP, ipinamahagi sa handog ng Pangulo Caravan. Pinagkaloob ng PhilMec ang 24.1 milyong pisong halaga ng makinaryang RCEP sa 12 farmers cooperatives and associations mula sa Oriental Mindoro, Laguna at Quezon, kasabay ng ginanap na handog ng Pangulo, serbisyong tapat para sa lahat noong September 13. Sa ilalim ng RCEP Mechanization Program, tumanggap ang Oriental Mindoro ng 2 units ng 4-wheel drive tractor, ang Laguna ng 7 units ng Rice Combine Harvester at ang Quezon Province ng 3 units ng 4-wheel drive tractor. Hatid sa atin ng Balitang RCEF. Para sa karagdagang update sa RCEF ay bisitahin lamang po natin ang Facebook page ng DA PhilMec o ang website ng RCEF Mechanization Program sa www.rcef.philmec.gov.ph. Ayan. So, ngayong episode ay makakasama po natin si Sir Ruel Sarsuelo Hadcan, ang Science Research Specialist 2 mula po sa Bureau of Plant and Industry o BPI. Tatalakayin naman po natin ngayon ang impormasyon tungkol sa tungkulin ng Bureau of Plant and Industry o BPI sa RCEF 2.0. Ayan. Magandang araw po, Sir Ruel. Hello Ayan, po, sir. Hello po. Ayan. Mukhang hindi tayo naririnig or meron tayong onting technical difficulties. Ayan. Siguro partner magbasa muna tayo ng comment sa ating Facebook page. Ayan. Simulan natin syempre sa ating sa DA PhilMec Facebook page. Titignan lang po natin kung ano po ang mga comments sa ating DA PhilMec Facebook page. Ayan, syempre meron tayo dito watching from Wanin Irrigators Farmers Association at Talayan, Maguindanao del Sur. Ayan. Ayan, good morning po. Good morning po. Sana po ay safe po tayo ngayong araw, ngayong umaga po. Yes. Sana partner, hindi maulan sa kanila. Oo. Kasi dito mahirap pumasok ng maulanan na partner. Yes. Kung hindi mababasa, may mga putik partner. Mahirap talaga pumasok ngayon. At naka-live din po tayo ngayon sa ating Radyo Agri 90.1 FM at sa RCEF Mechanization Program. Syempre. Yes, naka-live na rin po tayo. So, kung may mga questions po ulit kayo, pwede po tayong mag-comment at sasagutin po yan ng ating resource person today. Yes, Ayan. partner. Tama. Ayan, so mukhang okay na. Dito na si Sir Ruel. Ayan, so ngayong episode ay makakasama po natin ang Science Research Specialist 2 mula sa Bureau of Plant and Industry o BPI. So tatalakayin po niya ang mga tungkulin ng BPI sa RCEF 2.0. Ayan, kasama po natin si Sir Ruel Hadcan. Ayan, hello sir. Kumano po. Ayan, hello sir, good morning po. Sir, baka may gusto kayong batiin o i-shout out bago po tayo magsimula ng ating talakayan. Binabati ko lang itong mga ka-opisina ko dito. Sina JC, si Lian, si Shirley, si Rodney, si Dopita, yung boss namin, tsaka yung head namin sa BPI. Yung tatlong big boss namin, si Director Gerald Glenn, Assistant Director A.D. Ruel Bismundo, and si A.D. Hilda. Ayan. Sir, maulan ba dyan sa inyo, sir? Hindi naman po. Medyo makulimlim lang. Palabas. Makulimlim lang. Okay.
BPI. Good to know, sir. Ayan po. Ready na po ba kayo sa ating discussion po ngayong araw po, sir? Sige po. Ayan. Siyempre po, para umpisahan po ang ating talakayan po, maaari niyo po bang ibahagi po sa ating mga live viewers and listeners po on air and online kung ano po ang Bureau of Plant Industry o BPI? Ano po yung pangunahing layunin po ng ating ahensya? Ano po. Ang BPI po ay nabuo gamit yung PO 292 o yung ating constitution. So, ang pinakamandato ng BPI ay ensure yung food nutrition security, no? Tapos mag-manage ng pest and disease management, yung seed planting material certification, pag-enforce ng kasi may regulatory function din ang BPI. Sa RCEP 2.0 po, ang pinakaano po ng BPI ay implement ang Pest and Disease Management Program under the other priorities of the RCEP 2.0. Sir, paano po tumutulong ang BPI sa mga magsasaka sa paglaban sa peste at sakit nito sa mga halaman, sir, na tinatanim po nila? Hindi lang sa palay, pati sa ibang like tayo ay nakikipagtulungan gamit yung mga banner program sa corn, sa rice banner program, saka sa HBCDP. Wait lang, may nag-digest. May meeting din kasi sa kabila. Ayan. Yun nga sabi ni Sir partner, merong role talaga ang BPI natin when it comes to not only sa ating rice, yung meron tayong corn na tinatawag or any banner programs nga. Ano ba partner yung sa tingin natin na maitutulong? Sa tingin mo lang, on your own perspective, partner. Kasi from pest management division kasi si Sir sa pagba-background check natin. So, syempre, ito yung mga trainings na pwede nilang gawin na sa pagbibigay ng tamang proseso, lalo na sa paggamit ng tamang pesticides sa kanilang mga pananim. Kaya talagang mahalaga, lalo na syempre sa ating mga magsasaka, ang Bureau of Plant and Industry, di ba? Tama, partner. Naalala ko lang din, partner, nakaging guest natin dito si Sir Frederick from PhilRice. Ayan. Yes. Ang alam ko, partner, na-discuss din ata ni Sir Frederick regarding sa pest management, kung ano ang ginagawa nilang mga hakbang, partner. Siguro, sa ating mga live viewers and listeners on air and online, maaari po natin balikan po yung episode po natin na yun sa Radyo Agri 90.1 FM sa YouTube channel po natin. Yes. Nasa YouTube channel na po natin ang mga previous episode ng Usapang RCEP. Kaya kung may gusto po kayong balikan, ay maaari nyo po itong panoorin. Ayan, partner. Siguro, partner, i-flash muna natin para sa mga nagnanais magsumite ng kanilang mga aplikasyon para maging beneficiaryo ng RCEP Mechanization Program, ay maaari po kayong makipag-ugnayan po sa mga focal person by region o bumisita sa pinakamalapit na PhilMec office sa inyong lugar. Ayan. Starting with Luzon, for Region 1, covering the areas of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, you may contact Ms. Kimberly Gregorio, or you may visit her at FMFOD office, PhilMec CLSU compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0951-541-4869. For Region 3, covering the areas of Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales, you may contact Ms. Merlene Daramento, or you may visit her at FMFOD office, PhilMec CLSU compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0936-137-2292. For Region 2, covering the areas of Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino, you may contact Ms. Ana Marie Cachero, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraw City, Cagayan, or you may contact her through 0906-687-1855.
For Cordillera Administrative Region covering the areas of Kalinga, Ifugao, Apayao, Mountain Province, Abra, and Benguet, you may contact Ms. Laika Jane Pascual or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tuguegarao City, Cagayan. Or you may contact her through 0905-691-7462. For Region 4A covering the areas of Quezon City, Laguna, and Cavite, you may contact Ms. Josephine Valdez or you may visit her at DA Regional Field Office 4A, BPI Compound, Quezon City, Metro Manila. Or you may contact her through 0977-822-9420. For Region 4B covering the areas of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan, you may contact Mr. Kenneth Calderon or you may visit him at FMFOD Office, Filmex, CLSC Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact him through 0906-841-4917. For Region 5 covering the areas of Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, and Sorsogon, you may contact Mr. Joseph Corporal Jr. or you may visit him at DA Regional Field Office 5, Pili, Camarines Sur, or you may contact him through 0950-984-4402. For Visayas, for Region 6 covering the areas of Aklan, Guimaras, Antique, and Capiz, you may contact Ms. Sandra Marie Haro or you may visit her at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact her through 0910-745-7136. For Negros Island Region covering the areas of Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor, you may contact Mr. Rojan John Flores or you may visit him at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact him through 0961-204-4911. For Region 7, covering the areas of Cebu and Bohol, you may contact Mr. Raimundo Jimenez or you may visit him at Bohol Agricultural Promotion Center, Dao, Tagbiliran City, Bohol, or you may contact him through 0928-779-6220 or 0965-837-1758. For Region 8 covering the areas of Leyte, Southern Leyte, Biliran, Western Samar, Eastern or Northern Samar, you may contact Mr. Aben Noble or you may visit him at PRTMDC AES Compound, Barangay Balencisayaw, Abuyog, Leyte, or you may contact him through 0965-360-8692. For Mindanao, for Region 9 covering the areas of Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte, you may contact Ms. Aishel Sulampid or you may visit her at DA Regional Field Office 9, Linienza, Pagadian City, or you may contact her through 0997-761-6579 or 0948-559-2282. For Region 10, covering the areas of Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, and Cagayan de Oro City, you may contact Mr. John Ray Liaban or you may visit him at DANMA CLRC, Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon. Or you may contact him through 0931-818-0358. For Region 13 covering the areas of Agusan del Norte, Agusan del Sur, and Surigao del Sur, you may contact Ms. Jingle Paloma or you may visit her at DA Caraga PEEDMO Building, Capital Site, Butuan City, or you may contact her through 0938-321-1477. For Region 11 covering the areas of Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, and Davao Occidental Sur, you may contact Ms. Hazel Venabista or you may visit her at PRTMDC 11, Darcis Compound, Manambulan, Tugbok District, Davao City, or you may contact her through 0919-799-2413. For Region 12 covering the areas of Cotabato, Sarangani, South Cotabato, and Sultan Kudarat, you may contact Mr. John Ryan Modio or you may visit him at Filmec 12 Office, DA Regional Field Office 12, Annex Zone 3, Poblacion, Coronadal City, or you may contact him through 0956-724-1821.
for BARM covering the areas of Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, and Lanao del Sur, you may contact Mr. Khalid Sangakala or you may visit him at Office of the Engineering Division, Mafar, BARM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, or you may contact him through 0930-346-8740. Ayan, at yan po ang mga regional focus at PhilMec offices na maaari ninyong i-contact kung mayroon kayong mga katanungan regarding sa mga application ninyo upang maging beneficiaryo ng RCEP Mechanization Program. So, ito po yung mga focal persons na ating kukontakin para sa ating mga application sa RCEP Mechanization Program. Ayan. Po, para lang po yan sa Mechanization Program. Yes. Meron din po tayo syempre for DBP, partner? Oo, yes. Ano nga ba? Yan? Para sa mga katanungan o concerns sa programa ng BPI pala, partner, hindi pala DBP, Yes. na pa rin ako. Mayroon ka pa rin hangover. Yes, kay Sir Jericho. Sir Jericho, ayan. Yes, ayan. Para naman sa BPI concerns, maaari po natin i-contact ang rcefpdm.bpi@gmail.com. At syempre, meron din tayong isa pang email, cpmd@buplant.da.gov.ph. Again, para po yan sa mga BPI concerns kung meron po tayong nais itanong o mga any related questions para sa BPI. Dito po natin sila kukontakin. Ayan. So, ayan. So, nagbabalik po ang ating guest from Bureau of Plant and Industry, si Sir Ruel Hadkan. Hello, sir. Hello po. Hello po. Hello po. Ayan. Makamit po kanina. Yes, sir. Yes Opo. po. Ayan. So, sir, para sa ating susunod na katanungan, Sir, ano pong mga serbisyo o programa ng BPI po yung ibinibigay po natin para sa ilalim ng RCEP 2.0 po? Ano po yung mga expected po ng ating mga magsasaka na makukuha or mabe-benefit po from BPI po? Yung ang mga activities po ng BPI na gagawin under RCEP 2.0. Una po is yung pag-gather po ng information or data sa ground. So yung dating program na PRIME o yung Philippine Rice Information Management System o yung PRIME. Yun po ay palalawakin para makakuha tayo ng ano ba yung pinakaano sa ground information kung gaano kataas yung disease, gaano kataas yung incidence. Second is yung during that time, so pwede kaming magbigay ng alerts, bulletin kung sino yung may mga regions or provinces na may mataas na incidence. So itong data na ay real time na nag-appear sa system. Sa plant pest management po na program or yung isang major activity. So dito po kami may services for yung diagnosis or yung pagkilala sa kung ano ang kinabibilangan ng sakit. Ito ba ay cause ng insekto, ito ba ay cause ng fungi, bacteria, viruses. So kung ito ba ay bago or kung ito ay recurring, ibig sabihin meron na dati pero nagdami lang ulit. Yung mga bago, ibig sabihin doon kung may introduce pest ba galing sa ibang lugar. So yun po. Ang ano po nito, sunod nito ay pamimigay po namin ng biocon agents or biological control agents ng mga organisms. So ito yung mga buhay na organismo na pinalalaban natin sa peste at saka sa sakit ng palay. Meron tayong EPF or yung entomopathogenic fungi. So ito yung mga fungus na ginugrow din sa isang media. Tapos or maaaring mais, maaaring oatmeal. So ito ay pagka napunta ang mga tauhan ng BPI at saka ng Regional Crop Protection Centers ng region. So ito yung pinamamahagi natin sa mga magsasaka. Pagka hindi siya mapigilan gamit yung BCA kasi it might na susceptible yung variety, nag-favor talaga yung panahon doon sa pagdami ng sakit, or ang farmer ay hindi nakapag-respond earlier doon sa
dami ng sakit sa kanya palayan. So, epidemic, kung nagkakaroon na ng epidemic, so mapipilitan tayong paggamit ng pestisidyo. So, meron din kami ipapamigay pero targeted na pamimigay. Hindi siya yung katulad ng fertilizer na kailangan iabang sa kada cropping, no? Or sa ibang kasi we might solve the problem and then create another kung mamimigay tayo ng mamimigay ng walang control sa pestisidyo. Tsaka syempre alam naman natin yung negative impact ng pesticides. Part po ng RCEP PDM or Pest and Disease Management din po yung pamimigay ng training sa ating mga Regional Crop Protection Centers, LGU, or yung AEW natin, Agricultural Extension Workers sa mga probinsya at saka sa munisipyo. So yung training sa farmer in coordination with the ETI or collaboration with ETI, PhilRice, PhilMeg, and PSWM. So kami po yung makikipag-tulungan pagdating sa training sa mga magsasaka. So pwedeng kami ang maging resource speaker or kung may ipapademo sa amin na paggamit ng BCA at saka ng chemical, no, yung tamang paggamit. So pwedeng doon kami may pag sa farmers. No? Ang focus kasi is on a little bit technical. Ang sa farmers is si PhilRice, si ATI at saka si PhilRice, yun ang asiwa. Ang pangapat at panghuli ay yung paggamit ng technology para i-disseminate yung information regarding pest and disease management. May Facebook page din po si BPI, tsaka ang ano kasi namin is nasa regional offices din yung intervention gamit yung Regional Crop Protection Center natin nasa IFO. So sila rin po ay may mga pagsisikap para sa ma-disseminate no, gamit yung radio, ganun po. Facebook pages din po ng region. Yan po yung apat, no, na mga activities ng RCEP PDM para sa PhilRice 2.0. Ayan. Sir, bakit po sir mahalaga ang pamamahala ng peste sa ani ng mga magsasaka? Ayun po, no. Pest and diseases accounts more or less 40% of the losses, no. Aside from yung loss due to the climate, tsaka yung kakulangan natin sa, alam naman natin on the past years, no, medyo kulang tayo sa intervention in terms of mechanization, ano. Pero ngayon nakaka-recover na tayo pero sa mechanization. Pero yung sa pest and disease management, in the RCEP 2.0, dito lang kami, una naming sali sa RCEP 2.0 gamit yung dahil doon sa bagong batas. So we will try to cope up with yung parang difference natin doon sa yield dahil sa losses natin sa pest and disease management. Ang pinakaano nito is ang respond sa mga magsasaka, no, sa paggamit ng BCA. Alam ko naman na itatanong sa amin na saan kami makakakuha ng supply, no? Ganun. So mayroon tayong part ng programa ng DTI na mag-support ng mga kooperatiba na magpapadami ng BCA. So napakahalaga na nakikipag-coordinate kami with the farmers group, other implementing agencies, no, para mas maano ang pag-ano ng peste. Sir, may tanong lang din po. Ano po yung mga halimbawa po ng peste o sakit po ng halaman na tinutugunan po ni BPI? Sa peste po, ito ay a little bit regional specific or location specific mga diseases. Both pwedeng ito ay cause ng fungi, bacteria, or ng other causes na abiotic factors, yung tinatawag natin hindi cause ng buhay. So like brown spot or yung iron toxicity, mayroon tayo sa Mindanao. So ito ay i-coordinate pa namin sa PSWM, parehas kami na bago sa
RCEP 2.0. Rice bag sa Region 8. Tapos mayroon tayo mga cases of recurring cases of the infestation ng from plant hopper dito sa Luzon. Mayroon na rin sa Mindanao. Pero the RCPC 4A, for example, busy sila ngayon to address the yellow syndrome virus, yung combination ng dalawang viruses na dinadala ng BPH. So may mga insekto kasi na yung pressing sucking or yung naghihigop ng sap doon sa halaman. So aside from nakakakuha na sila ng sap, nag-iwan din sila ng viruses. So tungro, yung classic na tungro ng mga 1970s, tapos ngayon yung rag stand viruses, tapos yung yellow syndrome na tinitingnan ko hanggang saan ang kalat at minamanage naman ng RCPC 4A. So bangitin ko lang na BPI is in collaboration with the RFO. So may dati na tayong pagkikipag-usap with the Regional Crop Protection Center. Hindi lang sila ay dating under sila ng BPI tapos nalipat or na reorganize papunta sila sa region. In constant communication pa rin naman tayo. Ayan. So sir, para po sa ating huling katanungan, anong kahalagahan po ng pakikipagtulungan ng mga magsasaka sa BPI? Mahalaga po yung pakikipagtulungan ng mga magsasaka sa BPI kasi sila, una-una sila yung nasa ground, sila yung frontliners natin. So sila yung nakakaranas ng peste, sila yung economic loss na sa kanila. So mahalaga na makipagtulungan sila sa government agencies para sa mas mabuting koordinasyon, mas mabuting akma at tamang teknolohiya na pwedeng i-apply sa kanilang mga sakahan at pagkakaroon na din ng linkages or networks sa mga magsasaka. Napakahalaga na ang magsasaka ay una makikipagtulungan at mag-coordinate within themselves or yung sila mag-organisa sa sarili nilang pamamaraan bilang mandato rin sa mga maliliit na magsasaka. Mas maigi kung nakagrupo sila, mas mabilis natin may papahatid yung tulong natin sa kanila. Ayan. Sir, maraming salamat po sa mga impormasyon na binahagi niyo po sa atin at lalo na po sa ating mga live viewers at mga nakikinig sa atin ngayon kasi syempre mga interesadong farmers kung ano nga ba ang benepisyong maaari nilang makuha sa Bureau of Plant and Industry. Yan. Sana nakapag-take down notes sila kasi very crucial tong information na to, partner. Sa ating mga ka-radyo agree, yun. Sana may natutunan po kayo ngayong episode natin with BPI. Ayan. Huwag po muna kayong aalis at panoorin po muna natin ang boses ng magsasaka. Magandang umaga po. Ako po si Danny Balbuena, isang miyembro po, isales po ng Kalampasan Farmer Association na matatagpuan po sa Kasiguran, Aurora. Ako po ay nandito ngayon upang tanggapin po ang maibibigay po ng Department of Agriculture sa pasangay po ng PhilMec na aming tatanggapin ang isang equipment o machinery na higit na makakatulong po sa aming mga kasamang magsasaka. Alam po namin sa kasalukuyan, malaki po itong tulong para sa lahat ng mga magsasaka dahil po nababawasan na po ang guguling sa labi para sa pagganda ng kanilang sakahan. At higit sa lahat po, ito'y nakakatulong lalong-lalo na doon sa kapus ng mga magsasaka na maaari po namin matutulungan kung
kung sakaling sila ay walang ipong puhunan para sa pagganda ng kanilang saka. At alam ko po, ito po ay malaking biyaya para sa amin na magsasaka ng Kalangpasan, Kasiguran, Aurora. Ay napakaganda at napakabuti po na ito ay binigyan kami ng ganitong makinarya na makakatulong sa lahat ng magsasaka at lalong higit nabigyan po ng kasanayan sa maayos at magkakaroon ng produktibong ani ang bawat isa sa amin upang maiangat ang antas ng kanilang pamumuhay. Ang matatanggap po namin ay yung isang 4-wheel drive traktor na higit pong makakatulong sa amin sapagkat po sa kasalukuyan ay sa presyo po ng bayad po sa paghahanda ay napakalaki po. Ay ito po ay malaking tulong sa amin dahil sa aming mga kapuspalad na magsasaka ay mababawasan aming puhunan para bayaran ang sinasabing pagpahanda ng saka. Hindi ko po maipaliwanag yung aming nararamdaman kasi po higit po kaming nagagalak talaga na ito po ay napakalaki at napakahalaga para sa amin sapagkat naibsan po yung aming mga problema na kami matulungan sa kasalukuyan lalo na sa mga puhunan na gagastusin sa aming mga pagsasaka. Yan po ay napakahalaki po para sa amin. Sa ngalan po ng Kalangpasan Farmer Association, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ating minamahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. At siyempre po sa ating Department of Agriculture, so Regional Field Office 3. At siyempre po, pinapasalamatan po namin ang PhilMec na siya pong nanguna upang kami mabigyan ng nasabing traktor. At lalong hindi po sa aming mga agriculturist at aming provincial at aming municipal agriculture and staff na kami po ay nabigyan ng pagkakataon na magbigyan ng ganitong isang equipment na maaaring magamit po namin sa darating na pagkakataon. Lalo po ngayong kasalukuyan kami ay maghahanda na naman ng aming saka. At kami naman po ay nangangako na susundin po namin ang tama at maayos na paggamit ng makinarya upang pangalagaan ito ng maayos at mapagsilbihan po ang lahat ng mga kasaping magsasaka ng Kalangpasan Farmer Association, Kasiguran, Aurora. Muli po, marami po salamat. At yan po ang ating mga beneficiaries na nakatanggap ng makinarya mula sa Aurora. Nawa po ay nakatulong po ang mga makinaryang ito upang tumaas po ang inyong ani at kita. Ayan, syempre nais po namin magpasalamat kay Sir Ruel Hadcan ng BPI or Bureau of Plant and Industry sa pagbabahagi ng mahalagang impormasyon sa ating mga listeners at viewers. At dito po nagtatapos ang episode tungkol sa tungkulin ng BPI sa RCEP 2.0 kasama si Sir Ruel. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng nakinig at tumutok sa ating episode ngayon. Ayan. Lagi po kayong tumutok at nakinig at maging syempre updated sa RCEP Mechanization Program. Ayan. So, syempre, partner, yung mga sa mga taong naka-miss ng episode na to, yes, ay maaari nyo pong balikan ang episode na to sa ating YouTube channel, ang Radyo Agri 90.1 FM. At syempre, pwede din nating kontakin ang Bureau of Plant and Industry sa binigay nilang contact details. Yes, so kung may mga concerns po kayo, i-review nyo lang po ulit ang ating episode today at doon nyo po maaaring kontakin ang inyong mga concerns sa Bureau of Plant and Industry. Ayan. So hanggang sa susunod, ako po muli si Pia. At ako naman po si Carl. Laging tatandaan na sa RCEP Mechanization Program ng PhilMec, may makinarya kang maaasahan. Ito ang usapang RCEP, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Ka-RCEP, laging maging updated dito sa Radio Agri 90.1 FM PhilMec. We are located at Acme Kern Building, PhilMec Main Office, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Like and follow us on Facebook and YouTube via Radio Agri 90.1 FM PhilMec.
We're also on X at Radio Agri 901 FM and on Instagram at Radio Agri 90.1 FM. Naririnig on air May at tanong o napapanood komento? online. Text o Sa tawag lang Agri, sa ikaw ang bida sa paggamit ng Agri-Maquinaria, tamang 0917-7445. teknolohiya, Radio Agri balita 90.1 impormasyon. FM. Filmek. Radio Agri Kasaganaan para sa 90.1 FM. Filmek. Kasaganaan para sa bayan. Ano? Babad na ako dito, oh. Baka pwede mo namang... Huy! Ano daw? Baka pwede mo namang... Baka pwede mo namang i-like at i-follow ang Facebook page ng RCEP Mechanization Program para updated ka sa mga balitang RCEP. Hatid nito ang mga updates mula sa pamimigay ng mga makinarya hanggang sa mga makabagong kaalaman sa rice mechanization at kasanayan sa operation, maintenance at management ng mga makinaryang RCEP. Oh, ano pang hinihintay mo? I-like mo na!